Ceres bus. January 2021, sa Consolacion, Cebu, nagkaroon ng aksidente. May 23, 2022, catches fire in Barangay Labagan in Mandawi City. April 12, 2024, caught fire in Anilao, Iloilo. June 10, 2024, caught fire along the National Highway in Canamucan, Compostela, Cebu. April 20, 2025, more than 10 old bus units caught fire inside the Balyacar Transit compound at Community Barangay Cabog, Bacolod City. Ano ibig sabihin po nito? Malaki ang pagkukulang ng LTFRB. I'm sorry to say that, sir. Ibig sabihin, wala kayong ginagawang regular inspection, hindi lamang sa mga bus unit itself, kundi maging sa mga motor pool, how these buses are being maintained. Am I right? Right, sir. We admit that, sir. So ano pong plano? Anong game plan ngayon? Sir, with that, sir, we have come up with a memorandum circular wherein, sir, yung pong not only the terminal but also the garage. On the safety issue, sir, some of your findings are may mga langis, sir, na nagkalat doon sa garahe. Yes, sir. Tapos po yung mga kanilang mga mekaniko ay hindi certified na trained. So we asked for the training with TESDA or a reputable training for the mechanic, sir. Okay. And then some of our action, sir, is also yung monitoring CCTV. There should also be a rest place for the drivers para habang naghihintay sila ng toka nila, nakapagpahinga sila. Sir, yun po yung mga actions na ginawa natin. Ang problema nga po, sir, you did mention that. Okay, I'll cut you right there muna. Yes, sir. Ano ba sa South Terminal bus ng Cebu, ang reklamo ng mga crew, ng mga bus, wala rin silang tambayan. Saan sila tumatambay? Pag-alagala lang sila sa kanto, iba sa kanila, upo sa bus, bubuksan yung aircon, bawal naman yung bubukasin yung bus na maandar, tapos walang pasahero. So, that's another thing. Is dapat mag-provide din ng siguro rest area para sa mga crew. Kasi pangit naman kung yung mga crew mainit, pawisan, pag-alagala, and then pag oras ng trabaho nila, pagod na sila, that would also cause problems, accidents. Diba, sir? Yes, sir. So, napansin ko nga, sir, thank you, na-acknowledge mo na may mga nakita akong mga pagkukulang na maraming motor pool, how the repairs are being handled, at karamihan sa kanila hindi pa talaga certified, and from now on you will make sure na lahat sila yung mga mechanical test certified, and sana, sir, yung cleanliness. At the same time, I'm also vice chairman ng labor and employment. Nakikita ko kawawa po yung mga empleyado. They were not wearing proper gears. Walang gloves. At you know, sir, that gloves, very important dyan. Naghahawak ka ng mga langis. Mga toxic chemicals yun. Paano kung may sugat yung trabahador? Magkakasakit. Tapos ngayon, expose sila sa mga chemicals, mga gasolina. Wala man lang sila mga face mask. Walang apron, walang boots. Pwede sila madulas, maaksidente. Pag na-aksidente, bibigla 1,000 o tatakbo sa akin sa opisina, sa radyo ko. And panghugas nila sa grasa kasi walang gloves, gasolina. And we know for a fact na very dangerous yun. You may expose yung any part of our body sa gasoline. And those kind of things has also to be investigated. Siguro magsama na rin po kayo mga taga-dole pag nag-inspect kayo. Kasi walang ventilation, poor ventilation. Na makikita mo na pinagpapawisan po yung mga manggagawa. At wala po mga clinic prone to accidents. Yung mga magagawa doon dahil slippery, kuminsan yung mga makina nila doon, wala mga cover, naglawit-lawit mga kuryente. I think, sir, LTFRB and DOLE, sa susunod kong hearing, I will invite you, maggawa kayo ng coordination para 2 birds in 1 stone. Inspect yung mga buses, inspect nyo na rin at make sure na maayos naman yung mga trabahador doon, natatrato na maayos. At pag natatrato na maayos yung mga trabahador, syempre mga trabahador, they'll do their job well, and then mapoprotektahan yung kapakanan at safety ng mga pasahero. Diba, sir? So I think it has to be done. Tapos dapat, sir, lahat ng mga motor pool may mga clinic. I think I'm telling you this now, although dapat sa DOLE to, pero pwede niyo po i-coordinate sa DOLE early on. Na kasi kapag nagkaroon ng aksidente, merong clinic na maitatakbo agad yung mga
trabahador. Now, marami pong mga bus terminal na LGU operated. I want you to target those, sir. Because they thought na since LGU operated sila, ang administrator ay LGU, exempted na sila sa LTFRB because maybe they're thinking na the LTFRB doesn't have power over them. Totoo naman kung totoo siya. But you have the DILG, pwede kayong saluin. Tama? Sampahan ng kasong sa ombudsman. The election of duty. Kababanggit lang po kanina ni Attorney Maria Rodora Flores. Maasahan ko po yan. Sa Dao Terminal, I don't know that Dao Terminal is that LGU operated. Ang dami ng violation. Dami kami natatanggap ng mga text messages. Siguro po LTFRB mag-ikot po kayo sa buong Pilipinas, lahat ng mga bus terminals. Kasi ako, nag-iikot na ako. Hindi ko naman pwede ikutin lahat yan because meron pa naman ang trabaho dito sa Senate. On top of the inspection I'm doing. So siguro, I challenge you, kayo po dyan sa LTFRB, mag-ikot kayo, tingnan nyo po ang mga violations. Especially doon sa mga unit mismo ng bus. Yung mga brakes. Itong Holy Week, ilan pong natalad yung disgrasya sa daan involving po yung mga passenger buses? For the record, sir, we have almost 20. 20. Yes, sir. Road crashes. Road crashes. Yes. And ilan dito ang public utility? Almost lahat, sir. Almost lahat. Yes, sir. And the reason for the road crashes? Sir, ang laging nire-reason is nawawalan ng preno. Exactly. Yun ang sinasabi ko. At meron pang ang sumabog ang gulong. I hate to be prophetic. I said that during one of the hearings here. Na kapag yung sumabog ang gulong, that can cause accident and that could be fatal to the driver and passengers. At meron, pakita natin, nasa yung video na sumabog ang gulong. Guys, Comsec. Okay. Yun po yung palagi, sir, eh. Palaging sinasabi ng driver, nawalan ng preno, nawalan ng preno, nawalan ng preno, parang silang plaka paulit-ulit. At yung karamihan sa mga accident, they're avoidable. Disiplinado yung driver, nagpapalo sa traffic rules and regulations. Well-maintain yung kanyang sasakyan. No accident. Alisin mo lahat yung sinabi ko. Many accident. Yan ang 20 accidents. So, nawalan po ng brakes. Kadalasan. At ano po ito mga sasakyan, ito mga bus? There are buses, sir, and also trucks for hire. Okay. That is something that you have to investigate from now on, sir. Pag pumunta kayo, mag-investigate kayo, mag-site inspection kayo sa mga sa mga bus terminals, public utility transport. Yung brakes po, very important. Kasi yan po talaga palagi ang binibigyan na dahilan ay yung nawala ng brakes. O dili kaya sumabog yung gulong. Yan ba yan yung sumabog? Van for hire naman yan. Van for hire, sumabog, pumutok ang gulong, na aksidente sa may Boljoon, Cebu, April 18, 2025, Good Friday. May 10 pasahero papuntang Santander. So, van for hire, ano to? Sakop ng LTFRB, right? Opo, sir. So, paano monitoring ginagawa niyo po sa mga van for hire nga pala, LTFRB, sir? Yes, sir. Yan din po, sir, ang isang nakikita namin na loophole kasi wala silang supposed to be mga terminals where kung saan sila nanggagaling na dapat mapag-inspekan ng LTFRB. So, ergo, how would you inspect these van for hires na mga units na galing mismo sa iyo? They don't have terminals for you to go there to inspect. So, yun po, sir, ang isasama namin sa aming mga gagawing MC. Supposed to be, sir, if you are a tourist van provider, meron kayong mga terminals na designated wherein we can inspect all the units. Pero sa ngayon po, sir, kasi individually nagkakaroon sila ng mga units. So, nanggagaling sa sarili ng bahay and then they will proceed to the resort owner